Bago ang lahat, first time sa karir ni Bronny James na magkaroon ng real minutes. Hindi yung garbage time. Sa game yon ng Pacers versus Lakers. Lamang na rin kasi ang Lakers noon na malaki. Pero si Bronny naka 13 minutes, merong 4 points, 1 rebound, 1 assist, 2 steals at 1 block. Wala rin noon si Marcus Smart, wala si DeAndre Ayton, pati si Rui Hachimura na mayroong injury. Mas better game naman si Bronny kumpara kay Thanasis. Laro na, nilalaro pa versus dito sa Portland. Dume-depensa na nasa likod yung mga kamay. Sabi siguro nito si Doc Rivers, nasisira na yung karir ko, sinisira pa nito si Thanasis. Ginawang memes ulit itong si Thanasis sa Twitterverse pati sa TikTok. Mas nilagay si Thanasis si Bronny sa minutes kumpara kay Dalton dahil di umano sa defense ni Bronny. Based yun kay JJ Redick pero si Dalton since March 10 hindi pa siya nakakapaglaro, mapa garbage time or saglit na minutes. After din ang panalo ng Lakers kontra sa Pacers, in-announce na ilalagay sa G-League si Bronny, Kobe Bufkin kasama si Dalton. Ito yung after ng game nila kontra sa Pacers. Parang napagsawaan na ito sa Dalton Parang pinamimigay na before ang game din nila sa another butaw na team na Brooklyn tapos susundan ng Wizards. Parang pinag-extra practice itong si Dalton kasama si Bronny. Kapag nakuha kasi ng Lakers yung dalawang panalo pa, pasok na sila sa playoffs or nakakuha na sila ng pwesto. Yung Suns kasi 40 wins at meron 9 games remaining. Max win nila 49. Ang Lakers naman 47 na kapag nakuha nila yung dalawa magiging 49 wins. Nasa 33 loss ang Suns, 26 ang Lakers. Meron tiebreaker, nasa Suns ngayon. Pero kapag natalo ng isa, itong Phoenix Suns secure na ng LA yung top 6. Kumpleto na rin ang Lakers sa kanilang roster, pang 15 si Kobe Bufkin, nasa 2-way contract si Drew Timme, Nick Smith at Chris Manon. Wala din papalitan sa lineup nila papasok ng playoffs, depende na lang kung magbago ang isip ni Redick at meron siyang matipuhan. Wala na sa rotation si Dalton na ang kasabay niyang nawala bukod siguro kay Kobe Bufkin na guaranteed contract, yung isa pa na 2-way contract si Nick Smith Jr. na maganda naman ang nilalaro dati. Bukod sa 2-way contract, itong si Nick Smith, meron din kasi siyang injury. Meron din naman siya mga best game na umiskor siya ng 21 points kontra dati sa Portland. Si Dalton at si Nick Smith tinalo sa pangalan. Kobe at LeBron Jr. ba naman yung ipinalit sa kanila? Nawala kasi yung chance ni Nick Smith Jr. na makuha yung isang spot dito sa Lakers nang isay ng LA si Kobe Bufkin. Sinabi pa nga dati nagmadali ang Lakers sa kanya. Career-wise, mas maganda yung kay Nick Smith kumpara kay Bufkin. Nag-a-average kasi si Smith ng 7 points, 2 rebounds, 2 assists, 39 and 37% sa loob ng 3 taon. Si Bufkin naman, 4 points, 1 rebound, 1 assist, 35 and 20. Mas better defender din si Smith kumpara dito kay Bufkin. Wala nadaan sa pangalan talaga. Pero ang isa pang reason doon, since bumalik si Austin Reeves, wala na rin mapapaglagyan sa kanya sa main roster at halos buo na rin naman yung nasa rotation ng LA. Saka kumpleto na rin yung lineup nila para sa mga guards. Mula din ang dumating si Luke Kennard na wala lalo si Dalton sa rotation, nasa 8 points, 2 rebounds at 1 assist itong si Kennard in 22 minutes. Meron pa siyang 55% sa field at 45% sa 3-point area. Hindi pa rin siya masyadong tumitira talaga. Dahil meron LeBron, Austin Reeves at Luka na grabe yung mga attempts. Willing ang Lakers na i-retain si Kennard sa offseason at bigyan siya ng contract extension. Si Dalton naman, bibitawan di umano pagdating ng offseason. Iti-trade. Merong mga teams na nagkaka-interest sa kanya kahit papaano. Kasama kasi si Rui na posibleng hindi rin Si Dalton may mga report na bibitawan ng Lakers sa offseason. Posible kasi siyang i-trade dahil merong mga teams na nagkaka-interest sa kanya. Si Rui Hachimura naman, expiring contract at wala pang binibigay sa kanya ang Lakers. Posibleng malipat din siya ng team. Kaya possible na mawala pa si Dalton sa Lakers dahil merong first rounder ang LA sa 2026 draft. Papatak sila ng at least top 20 hanggang 30 sa lottery. Dahil so far, number 3 sila sa West. Posible magkaroon ng 50 wins ulit ang Lakers under dito kay JJ Redick sa kanyang ikalawang taon. Si Rob Pelinka naman, base sa report, sinisilip kung pwede nilang makuha si Bam Adebayo or kaya si Wiggins mula sa Miami Heat. Dahil nagsisimula na di umano ang frustration nitong si Bam Adebayo, mag-aapat na taon na siyang naglalaro sa play-ins. Ang contract ni Adebayo mas mura ng konti kumpara kay Giannis. Si Wiggins naman may player option. Sa dalawa na yan, mas madaling makuha si Wiggins kung i-decline niya ang kontrata niya. Pero kung hindi naman at i-accept niya, pwede sign and trade kay Rui. Si
Si Adebayo pwede makuha kaso hindi ganun kadali dahil multiple first rounder pa rin ang pwedeng kapalit niya. Si Rui pwedeng gamitin pang sign and trade para makuha lang ang kalahati ng contract nitong si Adebayo. Ang pinaka-tinatarget di umano ni Rob Pelinka makuha si Wiggins sa Miami at maidagdag sa lineup nitong LA lalo na si Luka naghahanap ng isang 3-and-D player.